The 12-member House contingent has no doubt regarding the fitness and integrity of the nominee. Hindi na nagtanong ang 12 kongresista na miyembro ng Committee on National Defense ng Commission on Appointments sa pagsalang ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ayon kay Representative El Rey Villafuerte, kortesiya na rin anya ito sa kalihim bilang nagsilbi rin itong kongresista. Umani rin ng pagpuri at suporta ang kalihim mula sa iba pang mambabatas dahil subok na nila ang kakayahan nito bilang dati na rin nagsilbing Secretary ng Department of National Defense o DND sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. He has no issues of corruption. He's a brilliant man. He was my candidate for president in 2010. So I campaigned for him. I think he's not just qualified, but he's overqualified for the job. Maliit pa si Secretary Guibo, nagpakita na siya ng talino. I do not doubt his capability to become the leader of the Department of National Defense. Tanging sina Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros at Cynthia Villar ang nagtanong kay Teodoro. Tanong ni Senator Hontiveros, may implikasyon ba sa seguridad ng bansa ang presensya ng Chinese companies na pagmamayari ng gobyerno ng China, gaya sa National Grid Corporation of the Philippines at Chinese workers sa malalaking infrastructure projects. Ayon sa kalihim, hindi umano problema ang state-owned companies ng China dahil namomonitor naman anya nila ito at mayroon silang kontrol. Pero ang ikinababahala ni Secretary Teodoro ay ang pagpasok ng mga manggagawang Chinese sa Pilipinas. It's the activities that we cannot see, like yung pagpasok po ng mga workers dito na dapat gawin ang trabaho po ng ating mga kababayan. Yan po ang nakakabahala. Hindi lang po hindi makatarungan para sa ating mga kababayan, ito po ay security risk dahil may problema po tayo na mamonitorin itong mga ito, lalo na po kung labas-pasok. So, ang aking pong mas gustong malaman po at pinag-iigtigan po namin ang mga covert economic activities and information activities na hindi po litaw na nangyayari. Sa usapin ng pensyon ng Military and Uniformed Personnel o MUP, hiniling ni Secretary Teodoro na magkaroon ng batas para mailipat ang natitirang assets ng Armed Forces of the Philippines o AFP at DND mula sa dating Retirement and Separation Benefit System sa panukalang AFP Retirement Trust Fund. Nais din ng kalihim na imbes na sa modernization program ng AFP, sa bubuing trust fund na ilalagak ang share ng AFP mula sa Bases Conversion and Development Authority. Ayon kay Secretary Teodoro, suportado nila na hindi galawin ang pensyon at benepisyo ng mga retiradong sundalo at kasalukuyang nasa serbisyo. Hindi rin naman anya siya tutol na magkaroon ng kontribusyon ang new entrants o yung papasok pa lang sa serbisyo. Pero malaking tulong na rin anya sa moral at kapakanan ng mga sundalo kung hindi na sila isasama sa pension contribution. Ang current pensioners po natin ay 138,000 lamang. At hindi natataas po ito dahil ang Armed Forces of the Philippines hindi na po lalaki. Hindi po tulad ng kapulisan at ibang mga services na may ratio of policeman or fireman to population. So, kung hindi po natin i-secure din ang retirement nila, ready, willing, and able po ang private sector na kunin sila sa special skills po na kanilang nalalaman. Like our Senator Amy said, let's cool down passions so we can really talk numbers in a less volatile environment. Sa huli, inaprobahan sa plenaryo ang ad interim appointment ni Teodoro. Ganoon din ang nominasyon at pagkakatalaga sa 11 general at senior officers ng AFP at 3 Foreign Service Nationals ng Department of Foreign Affairs. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.